Last video diniscuss natin yung 3 ways ng background removal na gagamitin natin sa pag-stream. Ngayon naman didiscuss natin kung paano tayo magkakaroon ng malabong background. Siyempre, in 3 ways. Pero bago tayo mag-start, please consider subscribing to our channel para sa mga future na videos gaya nito. Start na tayo, pasok ko intro. Trivia muna tayo. Ang blurry background o background blur ay tinatawag din na bokeh effect. Ang bigkas sa bokeh ay bokeh. Ang bokeh ay nanggaling sa Japanese word na bokeh na ibig sabihin ay blur o haze. Sa Tagalog, malabo. Malinaw? Gamit na ang kodigo. At yun, bago tayo magkalabuan, punta na tayo sa method number 1. Yung sa unang method natin, gagamit tayo ng zoom. So, open natin yung zoom. Then, new meeting. Pagkatapos, itong camera na to is yung ating webcam. Okay, tapos dito sa video, select yung kung ano yung camera nyo. Sa atin, itong webcam natin. And then, choose virtual background. And then, choose yung blur. So, ayan. May blurry background na kayo. So, ayan. Doon sa mga gumagamit ng Zoom para sa mga meetings nila or sa online classes, for sure alam na to. Pero gamitin natin sa ating pag-stream. So, ito yung gameplay natin. Kunwari, in-add ko na siya. Tapos, dito sa OBS, add natin yung Zoom meeting. So, pilihan natin window capture, then okay. Then, dun sa Zoom meeting, capture method, Windows 10. So, ayan. Tapos, i-crop nyo na lang. Ayan. Tapos, dita nyo na lang. Ayan. So, kung halimbawa nag-i-stream kayo, yan, ganito yung magiging itsura niya. Diba? So, yan yung ating method number 1. Second method natin, gagamit tayo ng XSplit VCam. So, ito, open yung XSplit. Dito siya. Tapos sa ilalim ng image ninyo, image window nyo, ito yung slider para ma-adjust yung pagka blurry ng inyong background. So, hover nyo dyan, basahin nyo na lang. And then, adjust natin. Kung napapansin nyo, unti-unting nagbabago yung background natin, no? So, ayan. Let's say, adjust pa natin. Pababa ng konti. Ayan, 14. Para sa akin, okay na yan. Tapos, dun pa rin, open ulit natin yung OBS. Tapos, add natin video capture device. Tapos, XSplit VCam. Yan, add natin. Tapos, doon sa resolution, custom. Tapos dito, syempre, alam nyo na to, no? Malamang. So, yan. Habang naglo-load siya, ayan, nag-load na siya. I-crop na lang natin yung kanyang watermark. Ayan. Tapos, i-size na lang natin. Masyadong adjust natin yung camera.
Yan, para makrop natin. Itong watermark. Yan. Tapos yan, para may gitna natin. Yun. Tapos resize yun na lang ulit. So yan. Let's say dyan yung lalagay. So paano ba? Yan, yan. Ito yung background natin, background blur natin. Gamit yung XSplit VCam. So yun, ito yung second method natin. Doon sa third method natin, ito yung ginagamit ng maraming Twitch users or Twitch streamers. Yun nga lang, kailangan nyo mag-invest dito. Kasi ang third method natin is gagamit ka ng mirrorless or DSLR camera na merong decent lens. Yung first saka second method natin, ano kasi sila, workaround lang sila if ever na webcam lang yung meron kayo para sa pag-i-stream. Pero kasi wala silang or hindi mo ma-achieve yung legit or tunay na bokeh effect kasi wala silang capabilities as of recording this video, no? Pero malay mo in the future meron. Pero as of now, kung gusto mo talaga ng ganitong bokeh effect tulad yan, need mo talaga mag-invest sa camera sa lens. So ang suggestion ko na lang, kung yun nga, susundin nyo itong third method na to, is dapat yung lens ninyo is ang aperture nya is 2.8 pataas. Kapag sinabi kong pataas, 2.8, 1.7, 1.4, yung pinakamababang value, yun yung pinakamataas na aperture. Malinaw. Kung yung third method yung pipiliin nyo, andito yung guide para maging webcam yung inyong DSLR or mirrorless camera. So, and then kung ito nga yung pipiliin nyo, ipapakita ko kung paano ko i-add sa OBS. So, ito, gumawa ko ng scene, bagong scene dito. And click nyo lang tong add sources and then video capture device. So itong camera kanina, ito yung ginagamit natin na pang vlog, no? So ito yung i-add natin dito sa OBS. So video capture device, since ito na, meron na tayo, click nyo lang tong add existing and then choose nyo tong inyong video capture. Okay, so ayan, tapos yun, litan nyo na lang and then gamitin natin kanina yung gameplay, yung Kingdom Hearts na. So yan, tapos litan nyo na lang ulit just in case kulang. Yan. So yun, mas maganda kung kung dim yung light natin, yung lighting natin, tapos meron tayong mga ilaw or LED lights sa likod. Ganun yung mga ginagawa ng karamihan sa mga Twitch streamers. So yun, mas ma-feel yung ating bokeh effect using DSLR or mirrorless. So yun yung ating third method. Yan ang ating 3 ways para maging blurry ang ating background. So comment yan na lang sa comment section kung ano yung prefer ninyo, at pati yung mga questions ninyo and reactions sa video na ito. At kung nakaabot po kayo dito sa parte ng video na to, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Dangs YT, para sa mga susunod na videos na katulad nito. Ako po si Dangs, hanggang sa susunod.